Puri, pasasalamat, pagdadakila at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Doble na rin paggalang po sa ating mahal na pastor, Evangelist Wilde Almeida, sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, mag-isa maturot aral na kanilang iniwan na ating pinamumuhay sa hanggang ngayon. Ako'y bumabati na po rin ng magandang umaga po sa mga beloved preacher, sa mga ginagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon, sa lugar na ito, sa mga beloved worker, mag-isa mga baguhan at sa mga datihan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ibig ko lang po pasalamatan ang mahal na Panginoon sa oras ito, sa patuloy na pag-iingit niya sa aming sambahayan, sa mga pagpapala, triple blessing binibigay niya sa amin. Ibig ko lang po pasalamatan ang mahal na Panginoon, nangyari po sa akin nung isang linggo po, sa aking paghahayo po. Kasi po sa Tatala po, naghahayo po ako isang araw po. Sa Tatala po, talagang napakabait ang mahal na Panginoon. Dahil pumasok po ko sa isang lugar sa bundok po. Sa may ano po, hindi ko alam, farm pool pala yung napuntuhan ko. Alam niyo po, nung pasok ko po sa farm na yun, sa isang street na po, wala, talahiban po, wala pong bahayan. Na sinalub po ako, napakaraming aso po, lalaki po. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, napakaraming aso nito, sabi ko, hindi ko po kakayanin ito, kung ano na ako, patay po ako, sabi ko, ingatan niyo po ako sa mga asong to. Alam niyo po, napatigil po ako. Tapos yung pagpanalangin ko po yung aso pong yun, yung mga asong yung tumigil rin po, sa pagtahol po, nakatingin sa akin. Hanggang sa hindi ko na po pinagpatuloy, umalis na po. Naalala ko po kasi nung araw po, talagang nangyari po yan nung kami po, nagsundo po ng baguhan po. May sakit po siya. Binuhat po natin ng ating beloved Benny pa po noon. Binuhat po namin yan. Sabi ko, hindi ko po alam saan pagbuhat po. Yung aso pong yan na nasa ilalim po ng aso, sa ilalim ng bangko po. Kapapanganak po lang yan. Grabe po, pagdaan ko po, sinakmal po yung paa ko. Dahil pag mararamdaman niyo po yung sakit, yung yung nabumaong po yung ngipin sa pantalon ko po. Sabi ko po, brother, beloved, sabi ko, kinagat po ako ng aso. Sabi ko ng ating kapatid, ang beloved Benny po, sabing gano'n, sige, buhatin muna natin itong may sakit dahil may karamdaman. Pabayaan muna yan. Di ngayon, binuhat po namin. Dahil napakasakit po. Nung pagkakit po namin, doon ko po tinaas sa aking pantalon. Alam mo, napakabuti naman ng Panginoon. Alam niyo po, yung naramdam ko sakit po. Nung tinas ko po yung pantalon ko, wala pong kagat ng aso po, hindi tumalab. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakabuti naman ng Panginoon yung time na yun. Ibig ko pa rin pasalamatan ng Panginoon sa riwain, kung paano ako na-save sa gawain to. Na isa po dati po ako isa pong grabe po ang bisyo ko. Panginginom, grabe talamak po ako sa panginginom noon, maging sa pagsusugal. Binata po ako, gawain ko na po yan. Umuwi po ako, galing trabaho, lasing. Papasok sa trabaho, lasing po. Hanggang sa dumating po na talagang pagpinili ka pala ng mahal pa ng totoong, talagang hindi ka pa nakakatanggap sa kanya, hindi ka pa nasasave, pag-iingatan na po tayo ng mahal na Panginoon. Dahil po, nung time na yun, yung nagtatrabaho po ako, operator pa po ako noon sa trabaho. Alam niyo po, ang hawak ko makina na puro umiikot pong mga roller yan, bakal po. Mataas po yan. Alam niyo po, may hawak po akong basahan. Nung umiikot po yung roller, mabilis po yan eh. Nung sumama po yung basahan, pati kamay ko napasama po. Alam niyo, naipit po yung kamay ko po. Napakasakit po. Buti na lang po yung kaliwa ko, yung kaliwa ko, napatay ko po yung switch, pero nakapasok na po yung kamay ko. Alam niyo yung time na po, yung mga kasama ko po yung nangyayari yan, putol po ang kamay. Daliri, putol po. Pero sa akin po, kahabagan, pinalogan ko po yung pinatay ko po, pinalogan ko po yung bakal, yung mga roller. Alam niyo po, napakasakit po. Mararamdaman pero nandun po, hindi po naputol ang kamay ko. Amen. Wala po tama ang kamay ko po. Isa pa po, sa trabaho yan, sira po, medyo may depresya po yung makina ko, umakyat po ako. Naramdaman ko po, biglang minahawakan po ako, nagliwanag po ang katawan ko, lahat po, nagliwanag, tumalsik po ako. Bumagsak po ako sa may ruler, malaking ruler, tumama po ulo ko. Hanggang sa maghapon po yun, talagang hindi po ako nakakilos po. Nakuryente po ako.
dahil po yung time yung paghawak ko po sa wire po, nakuryente po ako. Pero salamat sa Malapaynon po, pinag-ingatan ako ng Malapaynon. Amen. Hanggang sa yung ano ko po, yung bisyo ko po yan, pag-iinom, nagkaasawa na po ako, ganyan po, ganun pa rin pag-iinom. Dumating po ang time na nag-aaway po kami na beloved po yan, beloved wife. Dahil sa uwi po ako lasing, hanggang sa luneta na po ako natutulog dyan. Dahil matapang po yung beloved ko po yan, talagang sinasarduhan po ako ng bahay dyan. Dahil sa luneta na po ako natutulog. Hanggang sa nakulong na nga po ako sa luneta eh, yung time na yan eh. Pero isa pong bisyo ko pa po yung pagsusugal po. Kasi nung binata po ako, sa sahod po ako, wala po natitira sa sahod ko po. Alam niyo po, pag-iinom, bukod sa pag-iinom, nagsusugal po ako. Alam mo, pinasusugal ko po. Pinampupusa ko po yun sa chess po. Naglalaro po ako ng chess. Kung saan po akong lugar, naglalaro po ng chess. Yan po ang trabaho ko. Hanggang sa magkaasawa po kami. Wala po kapayapaan. Sa aking yung asawa po, wala po kami kapayapaan, away po kami na away. Pero dumating ang time na isa na po ako nung ano po noon, head operator po. May tao na po ako hinahawakan noon, maraming tao po ako dahil tinuturuan ko po. Yung time po, tinuturuan ko po sa iyo. May isa pong kapatiran po na nag-share po sa akin, dalawa, sabing ganoon. Na sabi ko, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade, magpapalain ka, babaguhin ang ano mo. Sabi ko, para pereho naman po yung gawain to. Pero nakita ko po, dahil sa dinadaluhan ko po, wala nga po akong pagbabago. Sabi ko, subukan ko po. Kaya dumalo po ako ng time po, Miyerkules po. Nakita ko po, kaiba nga po sa Jesus Miracle Crusade, napaluha po ako. Talagang naramdaman ko po yung banal na espiritu po. Sabi ko Amen. hanggang sa umuwi po ako, sabi ko sa beloved ko, dalo tayo sa Amoranto. Time po yun, 1989 po yun. Sumama po yung beloved wife ko, linggo po. Hanggang sa magpabautismo na po kami. Noong time na yun po. Alam niyo po, yung karamdaman ng asawa ko po, pinagaling po yung 4 na karamdaman ng Amen. asawa Lord. ko po. Maging sa aking karamdaman po, yung skin allergy ko po, na matagal ko po nasa akin yung karamdaman yan. Nagsugat na po yung simula tuhod ko hanggang sa dibdib ko. Puro kamot po ako dahil iba po. Lahat po ng gamot, nilagay ko na po dyan. Pero, nung nabautismo po ako, tinuyo po na Malapaynon po yan. Amen. Salud. Kaya ibig ko rin pasalamatan Malapaynon sa ating paglilingkod. Talaga nandun po. Minsan, po tayo, yung nagkukulang. Kaya time na nagkaroon po ako ng karamdaman po, Hepa B po yun, Hepa B po. Alam mo, wala naman po ako sakit yan. Nagkataon nung nasa trabaho po ako, nagdilaw na lang po yung katawan ko. Hindi na po ako makalakad, sumakit po itong likod ko. Sabi po nung presidente, yung may-ari po ng kumpanya, i-hospital ka namin para ikaw, matingnan mo. Hindi po ako nagpa-hospital. Sabi ko, hindi po. Tawagan niyo lang po yung beloved wife ko po. Tinawagan po ang beloved wife po. Kaya nung time nung hapon po, pinili ko po umuwi, gabi na po. Nung time niyan, nung kinaumagahan po, nagpa-check up po kami sa may Pasay General Hospital po. Alam niyo, sabi ng doktor po, i-confine ako. Graming gabot ang binibigay sa akin. Sabi ko sa Jesus Miracle Crusade, itinuro po yung pananampalataya. Kaya po, hindi po ako nagpagamot po. Tumawag po kami sa may phone, sa mahal na pastor po, sa ating beloved evangelist po, ang nakausap po, nilehans po ako, ating mahal na pastor. At ako pinag-ayuno po ng 5 days. Sabag po, nung 5 days po, nawala po yung sa karamdaman ko. Amen. Salud. Kaya marami pa po ito. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating mahal na panumpulo lamang.